At sa ating pagpapatuloy tayo, dadako na po sa pinakahuling bahagi sa ating pananambahan at ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Ibibigay po natin ang pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Richard Aban. Praise the Lord, God bless you, ating beloved preacher, Randall Cano. Brother, say, praise the Lord. Muli po ating mahal na Panginoon, minamahal, samahan niyo po ko sa panalangin. Manalangin po tayong lahat. Hallelujah, hallelujah. Kabudikilan mo pagpala namin Diyos sa maraming banal, mahal namin Panginoon Jesus, lubos mo aming pagpupuri, pagpasalamat po sa iyo sa lahat-lahat ng mga kabutihan mo sa aming mga buhay. Dakilang pag-ibig at pagliligtas mo po sa bawat isa amin. O Diyos, sa pangunang panalangin ay mahal na Pangilista, Ulistrada Almeda, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, O Diyos. Ikaw po maglangis sa banal salita, magbakas na aming pangunawa, at sa iyong mga aral, ikaw magbigay ng karunungan, may pangaral kong mga salita mo po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumami ka po, Diyos, sa gabi ito sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na pa namin sinasway, di mo mahadlang, anong manggawa na kaaway, lumayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, puri po ating dakilang Diyos, maraming na mahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakilang parangal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sa Kanya po lamang ang papuri. Praise the Lord. At minamahal, dobling paggalang po, ating pinapaabot sa ating dearly beloved noble pastor, Wildy Estrada Almeda, the ethnic prophet of beloved God, na siya pong ginamit nating mahal na Panginoon, na dahil po sa lingkod ng Diyos, tao ng ating mahal na Panginoon na gumawa sa kalooban ng Diyos, tayo po narito, mga minamahal, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At pag-alaala po sa mga banal na turo, aral na iniwan po sa ating dearly beloved Normal Assistant Pastor, Linus Almeda, dobling paggalang po sa ating beloved Mama Dear, at sa kanila pong minamahal ng mga anak, beloved Almeda children, children-in-law, grandchildren, minamahal at pinapaabot ang dobling paggalang sa buong sambayan, mga minamahal mga anak na ating dearly beloved parents of the Lord. Magandang gabi rin po sa lahat ng ating beloved ordained preachers, beloved co-workers, beloved choirs, sa lahat ng mga musician po natin, sa lahat po ng ating beloved brethren na narito minamahal, kasama natin, sa lahat po ng mga viewers po natin minamahal, sa live streaming, binabati ko po kayong lahat ng magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po ng mga anak ng Diyos magsabing, praise the Lord. Uli po ang mahal na Panginoon, minamahal. Tayo po itadako na po sa pag-aaral sa salita nating mahal na Panginoon, minamahal. Ating pong pamagatang ito na when the time comes, pag dumating na po ang oras, when the time comes, sa atin po na naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi lang po na may direksyon ang ating paglilingkod, bagkos mga minamahal, meron tayong pinakaasam-asam na panahon. Na pag dumating ang panahon na yan, pag dumating ang pagkakataon na yan, handa po tayong lahat, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Alam niyo po, aking ibig sabihin ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sabi po ng Romans chapter 13, verse 11, our salvation is nearer than when we believe. Ang ating pong kaligtasan ay mas malapit pa, minamahal. Mula ng araw na tayo'y sumampalataya. Pakibasa po ang Romans chapter 13, verse 11. From the book of Romans, chapter 13, verse 11. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Amen. Roma, Kabanatang 13, ang talatay 11. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan na magsigising kayo sa pagkakatulog sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsampalataya ng una. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at magsabi ng praise the Lord. So, nung tayo manampalataya, pinapangaral na po na huwag tayong magpabaya sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Dahil maaring anytime,
Malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. So, ang Biblia nagsasabi po ngayon, mga minamahal, kailangan wag na po tayong matulog sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat nung araw na tayo manampalataya, mas malapit ngayon ang paglaligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ang Biblia po may sabi, mga minamahal. Although, ang banal na kasulatan, mga minamahal, nakikita naman po natin, may mga nagpa-prophecy daw po, mga minamahal, na itong petsa na to, itong buwan na to, itong taon na to, minamahal, magra-rapture, end time na daw po, mga minamahal, di ba? Mga past years, maraming nilalathala nila yung mga petsa ng pagbabalik ng mahal na Panginoon daw po, pero mga minamahal, ni isa sa kanila, walang natupad. Amen po ba? Walang natupad. Sapagat ang Biblia, minamahal, hindi po siya nagbigay ng petsa, araw ng kanyang pagbabalik. Subalit nagbigay siya ng mga tanda o mga signs o palatandaan, timailhan, na sa pamagitan ng mga tanda na to, makikita natin na talagang malapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Ang sabi po na Matthew chapter 24, verse 32 to 33 from the book of Matthew 24. From the book of Matthew, chapter 24, verse 32 and 33. Now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender, and put it forth leaves, you know that summer is nigh. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Amen. Matthew, Kabanatang 24, ang talatay 32 hanggang 33. Sa puno ng igos ay pag-alaran ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga, ay sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay nito, ay talasasan ninyo na siya malapit na, nasa mga pintuan nga. Amen. Palapakan po natin ang salita ng mga Panginoon, mga minamahal. At magsabi ng praise the Lord. So pag nakita daw po natin na yung mga sanga ng kahoy, yung kanyang dahon, lumalabas na po yung mga sanga, bagong sanga ng kahoy, sabi po dito malapit na yung summer. Malapit na daw po yung tag-araw. May mga sign. Ganon din daw po mga minamahal ko, ang mga babasa natin sa Biblia, mga tanda ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Nakikita natin mga minamahal yung pagkilos ng kaaway. Nakikita natin yung mga paraan, mga minamahal na sinasabi ng Biblia na natutupad, mga minamahal. Yung paglilingkod natin na apektuhan. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Pakikita mo na yung, andun yung persecution, mga minamahal. Alam po natin, mga minamahal, na ito po ay mga palatandaan. Pag nakikita mo na daw po ito, mga minamahal, ito po yung parang mga pressure, mga hindrances, no? Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. At the same time, parang nakikita natin, mga minamahal, na merong mga agenda behind. Although hindi natin na masabi, mga minamahal, exact na mga, pero may papapansin ka na parang something fishy. No? Parang merong behind. So mga minamahal, whatsoever, mga minamahal, anong man po yan, mga minamahal, nakikita natin na may mga nangyayari na yun po ang sinasabi ng Biblia, na kung makikita mo mga bagay nito, nasa pintuan na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malapit na po ang kanyang pagsusundo sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya, tayong mga anak ng ating mahal na Panginoon, tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ay wala po tayong dapat ipangamba. Amen po ba? Ang dapat lang natin ipangamba, kung tayo nagkakamali at nagkakasala at nanglalamig sa paglilingkod sa Diyos, yun ang dapat natin ipangamba.
Sabagat kung mainit ka, naglilingkod, nagsusumikap ka, ikay nagpapatuloy, mga minamahal, nakikita po yan lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ginagawa mo na paglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Wala kang dapat ikatakot. Amen. Amen. Kaya mga minamahal, ang sabi ng Biblia, nakikita na po natin ito, mga minamahal. No? Hindi pa man, kumbaga makita mo, meron silang reason, but may iba pa. No? Pero whatever it is, mga minamahal, ang Diyos na higit na nakakalam, na tayo po mga minamahal, wala naman po tayong inaasam-asam mga minamahal, kundi makadalo, makapunta sa gawain ng mahal na Panginoon, makapagpuri. Alam naman natin mga minamahal ng pananambahan na ito, ang gawain na ito, totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay ang Diyos sa banal na gawain ito, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabagat mahirap magbagong buhay. Amen? Mahirap kung tayo lang gagawa ng paraan magbago yung buhay natin. Hindi natin kaya. Amen? Pero ito tayo ngayon, nagpapasalamat dahil binago ng ating mahal na Panginoon ang ating mga buhay, mga minamahal. At magsabi ng praise the Lord. Biruin mo, minamahal, ilang oras na po tayo dito, hindi tayo naiinip. Panatag tayo, mga minamahal. Bagkus sinihintay pa nga natin na bumuhos ang matamis sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon para pag-uwi natin, masaya tayo lahat. Amen po ba? Malala ko po yung testimony nating isang kapatid na nagkaroon po siya ng pagsubok po, pinahintulot ng Diyos, ng cancer sa matres. Ngayon yung kanyang mga kapatid, willing gumastos, mga minamahal, pinipilit siya kasi bunso siyang kapatid, pinipilit siya ng kanyang mga elder brother at saka sister, sila daw po ang gagastos. So, sa pangungulit nila, mga minamahal, pinagbigyan niya. Dahil sa ospital, bill, marami ng gastusin. Umaabot na ng $500,000 yung bayaran. Ito na, nagtuturuan na sino yung magbabayad. And the worst, mga minamahal, sinabihan siya ng doktor, ma'am, yung pagdumi mo, yung paglabas ng discharge mo, mga dumi mo, hindi na sa normal. Ooperahan ka namin, dito na lalabas sa tagiliran mo. Sabi niya, ang hirap nun, mamaya lalabas na nang lalabas, buti kong malinis yung lalabas na yun. Sabi niya, ayoko dok, ayoko. So tamang-tama, ayaw niya magpa-opera, wala na rin magbabayad ng bill niya, mga minamahal, dahil nagtuturoan na yung mga kapatid niya, puro mga unbeliever. Ang ginawa po na ating mahal na kapatid, nagpa-discharge, lumabas. May meron man ng waiver, mga minamahal. At pagpirma niya ng waiver, ang ginawa niya, dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagkalipas ng ilang buwan, kumpletong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang cancer. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen? Ibig sabihin, yung ating pagdalo may kabuluhan. Dito po tayo iingatan. Dito tayo papatnubayan. At kung minamahal, kasi hindi naman natin hawak ang buhay natin. Amen po ba? Yun yung sinasabi, when the time comes. Ano po yung dalawa yan? When the time comes, nakunin ka na, dahil hanggang dyan na lang ang buhay mo, praise the Lord, nasa piling ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? When the time comes, babalik ang mahal na Panginoon. Walang pagbalik ng mahal na Panginoon, sabay-sabay po tayong sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sabi po ng Biblia, ang Holy Spirit po ang kumukontrol, which is, this is the power of God. Yung Holy Spirit, this is the power of God, ito daw po yung kumukontrol. Pag ito daw po ay alisin na, yung tinatawag na mystery of iniquity, this is a mystery, and kung sinasabi ko po sa inyo, parang may hidden agenda, the mystery of iniquity, ibig sabihin may mga gumagawa ang kaaway, mga minamahal, mystery of iniquity, pero may pumipigil pa sa kanya. Ang Holy Spirit. Amen? Pag inalis na daw po ito, mga minamahal, siyempre itong tinatawag na mystery of iniquity, gagalaw na po yan. Papakawala. Just imagine, mga minamahal, itong mystery of iniquity, this is Satan himself. This is Satan's scheme. Ito po ay si Satanas mismo. Mga scheme niya ito, mga pamaraan niya ito, paano niya kontrolin ang tao, alipinin ang tao.
So pag wala na daw po yung Holy Spirit na pumipigil, sabi ng 2 Thessalonians 2:7, basahin po natin, ay siyempre, mabibigyan na siya ng pagkakataon, mga minamahal. 2 Thessalonians 2:7. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Amen. Ikalawang Tesalonika, Kabanatang 2, ang talay 7. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pipigil ngayon hanggang sa alsin ito. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi po rito, minamahal, 2 Thessalonians 2:7, for the mystery of iniquity do already work. Yung daw pong misteryo ng kasamaan ay gumagawa na. Subalit, only he who now letteth will let. May pumipigil. Until he be taken out of the way. Pag wala na daw po yung pumipigil, mga minamahal, yung Holy Spirit, yung kapangyarihan ng Diyos, ay wala na dito sa lupa. Nandun na, kinuha na ng mahal na Panginoon, minamahal, malaya na po siya. And imagine how chaos it will be. Gaano kagulo, how chaotic it will be. Magulo talaga mga minamahal. Then siyempre, walang iniisip ang kaaway to kill, to steal, and to destroy. Yun ang kanyang aim. And just imagine kung pakakawalan siya at libre na siya mga minamahal, what will happen in this world? Anong mangyayari sa mundong ito? Amen? Amen? Meron pong isang sister na nagpatotoo, mga minamahal, pinakita sa kanya ng mahal na Panginoon yung mangyayari after ng rapture, yung maghari ng Antichrist. Ang mga tao daw po, gustong mamatay, hindi na mamatay. Pinagtataga na, lumalabas na yung mga atay, mga bituka, buhay pa rin. Gusto na raw nilang mamatay, pero hindi pa rin mamatay-matay. Nasa Biblia po yun. Isa lang po yun, mga minamahal, sa paglalarawan, na makikita mo na, grabe kakilakilabot yung mangyayari sa unahan o sa mga darating na araw na wala na ang kapangyarihan ng Diyos sa mundong ibabaw na ito. Maging ang kamatayan, aalisin ng Diyos, babagsakan ka ng malaking tonelada ng o 50 kilos na hailstorm, mga minamahal, hailstorm babagsak sa'yo, buhay ka pa rin. Just imagine. At lahat ng mga unimaginable na mga monster, mga nakakatakot na mga makikita mo lang time na yan. Everybody say, praise the Lord. Lahat na. Sabi niya po sa panaginip ng sister, minamahal, sabi daw ng mahal na Panginoon, Lucifer, lumabas ka na. Bigla daw pong lumabas si Satanas sa dagat, mga minamahal, nakakadena. Tapos kinalagan niya po yung kanyang kadena. So, ibig sabihin, mangyayari talaga yung nakasulat sa banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero sa ngayon, may pumipigil pa. Alam niyo po, pag ang rapture mag-take place, lahat ng mga Espiritu ni Kristo sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po ba natin ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. At magiging malaking catastrophe po kasi yung mga baby, dahil inosente yung mga baby eh. Wala pang kasalanan yan, inosente. Lahat ng mga baby na inosente, mawawala din po, mga minamahal. Mararapture din. Just imagine, mga piloto na Kristiyano, mga driver na Kristiyano, lahat mawawala. Amen? Ang Holy Spirit, mawawala na din. Pero ang sabi ng Biblia, may mga maiiwan. Ito po yung mga maaring unbeliever, natural, hindi nila alam ang rapture, at yung mga Kristiyano, mga minamahal na nagpapabaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. May maiiwan. Kaya mga minamahal, basahin po natin ang Matthew chapter 24, verse 39 to 43. From the book of Matthew, chapter 24, verse 39 to 43. And knew not until the flood came, and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Then shall two be in the field,
The one shall be taken, and the other left. Two women shall be grinding at the mill. The one shall be taken, and the other left. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. Amen. Matthew, Kabanatang 24, ang talata 39 hanggang 43. At hindi niya nalalaman hanggang sa dumating ang pagunaw at sila'y tinangay ng lahat, ay gayon din naman ang paparito ng anak ng tao. Kung magkagay, nasa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng sisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Darapat ito'y talasasin ninyo o kung manalalaman ng puno ng sambayan kung anong pananahon at darating ang magnanakaw ay siyang mapupuyat at hindi niya pababayang itibagin ang kanyang bahay. Amen. Amen. Palapakan mo natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Katulad daw po sa panahon ni Noah, mga minamahal. Hindi nila alam kailan darating ang baha. Pero nandiyan na yung arka. Amen po ba? Amen po ba? Andiyan na yung arka. Nakasakay na rin yung mga different kinds of animals. Nandun na. Mga creeping animals, nandun na mga fowls, nandun na mga ibon, mga minamahal. Noah, yung kanyang pamilya, mga anak, nandun na rin. Pero bukas pa yung pinto. Pwede pang pumasok. Walang nakakalam kailan magbabaha, kailan uulan. Until such time na isinarado ng ating pinakamamahal na Panginoong arka, hindi nagtagal. After 7 days, if I'm not mistaken, pagkatapos ng 7 araw, pinaulan na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos po ang may hawak ng schedule. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Meron na po nasa field, nasa bukid, isang mawawala, nasa ilang ang usang mawala, ang usang mabilin, mga minamahal. Naiduha ka naggaling ng babae, ang usang kuhaon sa Ginoo, ang usang mabilin. No, magbantay kita matod pa sa Biblia kay ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan. Karon minamahal, kung alam mo may magnanakaw na darating dahil wise ka, magbabantay ka. Amen po ba? The perfect time to prepare, lalong-lalo na hinihintay natin ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, the perfect time to prepare is to be prepared all the time. Kung gusto mo maging handa, ang panahon ng paghahanda, iyong handa ka sa lahat ng panahon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Luke chapter 17, mga minamahal, verse 34 to 36, basahin po natin, mga minamahal. From the book of Luke, chapter 17, verses 34 to 36. I tell you, in that night there shall be 2 men in one bed. The one shall be taken, and the other shall be left. 2 women shall be grinding together. The one shall be taken, and the other left. 2 men shall be in the field. The one shall be taken, and the other left. Amen. Lucas, Kabanatang 17, ang talatay 34 to 36. 36. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay 2 lalaki ang nasa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang 2 babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. 36. Tapos sa bukid ang 2 lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ito po sinasabi ng Biblia na kukunin, ito po'y kasabay ng pag-akyat o pagkuha ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon dito sa lupa. Amen? Magkasabay po yan. So pagkuha ng Holy Spirit dito sa lupa, lahat din na may Holy Spirit na anak ng Diyos, kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya hindi biro ang mangyayari kung maiiwan ka sa rapture.
Amen. Amen. Huwag po natin gawing biro ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil hindi natin alam kung kailan po ito darating. Ang sabi ng Biblia, walang nakakaalam. Hindi alam ng mga anghel. Maging ating mahal na Panginoon Jesus, nung siya nagkatawang tao, hindi niya po sinabi ito. Tayo na mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi natin alam ang nakatakdang panahon o araw, petsa, oras, mga minamahal. Tanging ang Diyos lang po ang nakakaalam. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Walang ibang nakakaalam ng panahon, ng oras na ito, kundi ang ating mahal na Panginoon po lamang. Kaya gano'n na lang po minamahal ating pagsumikap. At doon na po minamahal tayo, ini-encourage palagi ng ating mahal na pastor, huwag magliliban hanggat maaari, mga minamahal, magpupuri sa bahay, mamuhay na may kabanalan, magtapat sa pagbibigay, dahil palagi kang sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, you are ready for rapture, mga minamahal. Nakahanda ka sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Anong sabi ng Mark chapter 13 verse 32? Walang ibang nakakaalam kundi ang Ama lamang, mga minamahal. Basahin po natin Marcos 13:32. From the book of Mark, chapter 13, verse 32. But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Amen. Marcos, Kabanatang 13, ang talatay 32. Ngunit tungkol sa araw o oras na yon ay wala nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Walang ibang nakakaalam. Amen. Kaya nakita po natin yung mga nagpo-post na petsa, taon, araw, lahat sila naging sinungaling. Amen. Meron pa yung way back 2011 ba yun, mga minamahal, talagang inanunsyo buong mundo yung binigay niyang petsa, mga minamahal. Pero nag-2012 na lang, walang nangyari. Amen po ba? Bakit, mga minamahal? Dahil hindi pwedeng magkamali ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Nagbibigay sila ng petsa, hindi nila alam ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Dahil kung alam mo ang salita ng mahal na Panginoon, hindi ka magbibigay ng petsa. Dahil alam mong walang ibang nakakaalam kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Baka magtaka po kayo, bakit sinabi dito, kahit ang anak hindi alam, nung siya magkatawang tao bilang, the same time he is man and he is God, sa mga panahon na yun, hindi niya pwedeng sabihin bilang tao. Pero nung siya mag-resume, bumalik sa lumuklok sa trono ng Diyos, mga minamahal, alam niya na po yung petsa. Amen po ba? Dahil siya po ang babalik. Everybody say, praise the Lord. Siya po ang babalik, mga minamahal, pagbalik ng ating mahal na Panginoon sa rapture, siya po yung makikita mo sa clouds, hindi po siya bababa dito sa lupa, sa clouds lang, sa panganod, mga minamahal, sa alapaap, andyan lang po ang mahal na Panginoon. Pagkatapos yung mga nauna na kinuha na ng mahal na Panginoon, sila po yung babangon sila with an incorruptible body, at kung papaano ang mahal na Panginoon lumabas sa kanyang tomb, na bukas ang pinto, nag-roll yung bato, ibig sabihin, bawat libingan ng mga Kristiyano na naglilingkod sa mahal na Panginoon, kapag sila'y mabuhay na maguli, mabubukas ang kanilang mga libingan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At tayo na nabubuhay pa, we will be changed. Tayo po'y magbabago. Pag-aalidan, kung sa Cebuano pa. Magbabago po tayo from corruptible to incorruptible. Lahat po yan, yung pagbaba ng mahal na Panginoon sa clouds, yung pagka-resurrected ng mga anak ng Diyos, yung pag-change ng mga nabubuhay pa kay Kristo, it will happen in a twinkling of an eye. Napakabilis po, mga minamahal, sapagkat sa Diyos walang mahirap, sa ating mahal na Panginoon walang imposible. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, but that day, ang Diyos lang po ang nakakaalam.
And that is a special day para sa atin. Alam ko po, hindi lang buwan, kundi taon, pinagpipray natin, mahal na Panginoon. Pagdating na araw na yan, ihanda mo po kami, ihanda mo po ako, gabayan mo po ako, mahal na Panginoon, sa araw na yan, nakukunin mo na kaming lahat. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat kung yung mga naiwan na sinabi ng Biblia ang naghihintay sa kanila, minamahal, galit ng Diyos. Ang matitikman nila yung hirap, mga minamahal. Ang matitikman nila, minamahal, yung paghahari ng kadiliman. So nakakatakot po yun. Wala ka na makikitang pag-asa doon. Puro na kasakiman, lahat na ng mga madidilim na isip, gawain ng tao, nandun na po lahat, mga minamahal. Sino pa ang magnanasang mabuhay kung wala ng Espiritu ng Diyos dito sa lupa? Sino pa kakaroon ng kapayapaan na samantalang sa atin nabubuhay tayo, taglay natin ang kapayapaan dahil nasa atin ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Taglay natin ang kagalakan dahil sa Espiritu ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Isipin mo, kung wala na, ano pang klaseng buhay meron dito? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, last verse, mga minamahal, 1 Thessalonians, hindi ka itinakda ng Diyos, ikaw na iniligtas, ako na iniligtas, tayo po na dinala ng mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade, na mga buhay natin ay inayos ng ating mahal na Panginoon. Ang mga kasalanan natin pinatawad ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi ka itinalaga sa kapahamakan, kundi sa pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin ang unang Thessalonica, Kapitulo 5, versikulo 9, ating pong last verse, mga minamahal. Pagkatapos awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Amen. Unang Tesalonika, Kabanatang 5, ang talatay 9. Sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos ng galit, kundi ang pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. So hindi po tayo tinalaga. Ibig sabihin, hanggat ikaw ay nasa mahal na Panginoon, if you abide in our Lord Jesus Christ, our Lord Jesus Christ will also abide in you, mga minamahal. Kung ikaw ay mananatili sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon din mananatili sa iyo. Hindi ka itinalaga ng Diyos sa kapamakan. Ibig sabihin, habang nananatili sa atin ang mahal na Panginoon, sa araw ng kanyang pagliligtas, tayong lahat ay kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Marinig po natin yung mga patutungan ng ating mga kapatiran, maaaksidente na iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Yan po ang iniibig ng Diyos. Ganyan ang iniibig ng ating mahal na Panginoon. Ganyan ang kanyang pagmamahal. Iniingatan po tayo, pinapatnubayan, sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang nabubuhay tayo dito sa lupa ito, tayo po ay ginagabayan ng Diyos na maging handa sa araw ng kanyang pagparito, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa gabi ito, ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa kanya may kalakasan po tayo. Sa kanya may kapayapaan po tayo. Sa kanya may kapanatagan po tayo, mga minamahal. Sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, meron tayong katiyakan, mga minamahal. Anumang oras dumating ang mahal na Panginoon. When the time comes, mga minamahal, kapag dumating ang oras na yan, kapag dumating ang araw na yan, mga minamahal, ihanda po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ihanda tayo ng Diyos, mga minamahal, sa araw na yan, mga minamahal. Hallelujah. Ating pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You raise me up, hallelujah. When I am down, and oh my soul so weary, when troubles come, my heart burning, then I am still and wait here in the silence until you come and sing.
Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. How great thou art. Thank you, dear Jesus. Thank you for your promise to God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Napakabait ng Diyos. Minsan pa natin napakinggan ang mga salita ng ating mabait na Diyos, maminamahal. Siya ang nangako na siya'y muling kukunin tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal.
tayo kukunin ng dakilang Diyos upang dalhin sa iyang kakariyan, mga minamahal. Wala nang kahirapan, wala nang hinagpis, wala nang mga luha, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Wala nang pagsubok, mga minamahal, nating maranasan. Kasama ng ating mga loved ones, mga mahal sa buhay na kinuha ng mahal na Panginoon. Makakasama natin ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Hallelujah. Magpakainit tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Malapit ang babalik ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Tayo dumalangin na panghawakan tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Panghawakan tayo na hindi tayo mawalay sa mahal na Panginoon habang tayo naglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Panghawakan natin ang pangako ng mahal na Panginoon. Panghawakan natin ang ating kaligtasan. Hallelujah. Handa natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Hallelujah. We love you, Jesus. Hallelujah. We love you, Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa ating mabait na Diyos. Amen. Tayo pag yung sumamo sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ating itangis din ang ating mga mahal sa buhay. Tawagin sila ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Mapagpala namin Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Yesus, at sa unang dalangin ng aming minamahal, ginagalang na Evangelista Wildis Radalmena sa oras na ito. Kami po'y dumudulog muli sa trono ng biyaya, nagpapakumbabang loob, humingi ng habag at kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Kahabagan mo kami, linisin mo kami, mga busugan mo kaming karapat-dapat. Ihanda mo kami sa iyong malapit na pagbabalik, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kaming lahat, palakasin mo kami, revive ang bawat sa amin. Lahat ng kapatiran namin ginagalang ng mga pastor, beloved children, lahat ng mga manggagawa, lahat ng mananampalataya, ang mga unsaved loved ones namin, tawagin sila lumapit sa iyo. Ipanghawakan mo kami, revive mo kami sa aming paglilingkod. Tulungan mo kami makalaya sa mga kahinaan. Alisin mo mga gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Pagpalain mo ang banal na iglesyang ito, O Diyos. Lahat ng kapatiran sa buong daigdig. Handa mo kaming mahal na Panginoon. I-revive kaming lahat. Pagpalain kaming lahat. Maging sa bawat pangangailangan. Lutasin mo mga problema. Pagalingin mo mga karamdaman. Panghawakan mo sila. Iligtas mo kami mga unsaved loved ones. Pagpalain mo kaming lahat sa lahat ng bagay, sa financial, material, physical, lalo tigit sa spiritual. Ito po ang aming samon dalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ipatong kamay sa ating ulo, mga minamahal. I-cast out po natin ang mga gawa ng kaaway, mga karamdaman. Sige po, hallelujah. Dakilang ang aming sinasaway, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, mga karamdaman, mga problema, panlulupaypay, mga panlalamig, sa mga kapatiran, hallelujah, cast out, lukewarmness, cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory, anger, hatred, cast out, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be strong and be blessed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay makatayo, mga minamahal, at bilang pasasalamat sa ating mabait na Diyos, tayo po'y lumukso na 3 beses at sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, kung na masyadong malakas, mga kapatid, kay gabi na po. Sige po, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. God bless you po, mga kapatid. At tayo po'y dadako sa ating mga announcement. Praise the Lord. At bago po tayo dadako sa ating mga announcement, mga minamahal, ating pong pananambahan, araw po ng linggo, alas 10 hanggang alas 3 ng hapon, araw po ng Miyerkules, alas 4 hanggang alas 8 ng gabi, at araw po ng Biyernes, alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Anang gabi ang ating Friday service. At additional announcement po, bali hindi po matutuloy ang recognition day ng Beloved Children's and Cherubims Choir sa Sunday, August 15. Bali, i-reschedule po natin
Mga minamahal, makinig lang po tayo sa updates. Depende po sa sitwasyon o sa protocols. So, ngayon po nasa MACQ po tayo, ang province of Cebu. Kaya medyo maigpit ng kaunti, mga kapatid. Kaya kung maaari po, yung po mga senior na mga kapatiran, manood na lang po kayo sa inyong mga bahay. At sa inyong mga bata, mga kapatid, abang medyo nasa MACQ po tayo, mga kapatid. Amen. So meron po tayong maigpit po yung protocols ngayon, mga minamahal, sa social distancing at saka yung pong health protocols po, mga kapatid. Kaya comply lang po tayo, mga kapatid, sa ating gobyerno. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ipag-pray lang po natin na makalabang ta. Amen. Amen. Sa mga problema karon atong giatubang, mga kapatiran. Alam ko po na napakasarap dumalo sa gawain, madama natin ang presensya ng mahal na Panginoon, pero meron po kasi tayong sinusunod na protocols, kaya kung maaari po, sumunod po muna tayo, mga kapatid. Amen. Amen. So, yun po ang ating announcement. At yun po, mga kapatiran, na sasakay po sa ating coaster para yatid po kayo. Kung maaari, may face mask po kayo sa face shield para yung mga checkpoint na daraanan ninyo sa daan, hindi na po kayo masisita. Everybody, amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At hanggang dito lamang po ang ating mga announcement. At tayo rin po ay nagpapaabot ng pakikiramay din po sa sambayan po ng ating beloved ordained preacher, Brother Richard Abad, sa pagpanaw ng kanyang mahal na kapatid, ating beloved Sister Malu Abad, at maging sa beloved wife po ng ating beloved Brother, praise the Lord, ating beloved Brother Marcelo Maluya, sa pagpanaw po ng kanyang beloved sweetheart na ating beloved Sister Pasita Maluya. Alam ko po na may plano ang Diyos sa buhay natin, Amen. Sa balit, alam po natin na sila nasa piling na ng ating napakabait na Diyos. Praise the Lord. Amen. So, mga minamahal, alam ko po na hindi po basta-basta, subalit alam ko rin po na ang comfort ng mahal na Panginoon manatili sa kanila. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At hanggang dito naman po, mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo pong lahat ay dadako sa ating closing prayer. Kindly po, ating beloved Brother Larry Delbo. Amen. Praise the Lord. God bless you po, Reverend Order Preacher, kaya nilong ganda. Mga naman, tayo mga nalangin sa ating temporary paghihiwala. O ito po, ating kailang pagpala po ng mga Diyos, pagkaprayin sa lahat. Sa pangalan pinakamamahal pang Isus, maraming salamat po, malapay nung tapos gawain niyo ng isang malapay. Salamat sa paglangis mo, malapay mag-isang luto, mga pupuring awit, malapay noon, sa makalawit ng awit ng mga joyful song, solemn song, awit ng malapay noon, maging sa mga pagpaliwanag, sa kaputhandog, sa mga kapatiran tapat, nga nabigay kaputhandog, ito gigamit yung madalang gawain. Salamat, malapay noon, maging sa lawit ng mga choir, malapay noon, sa kapatuon ng mga kapatiran mo, paano po siya nagpala, mula po sila naglingkod, mula po sa pangalan, malapay sa misteryo ito. Salamat, malapay noon. May din salamat ang matibis presensya patuloy binubusong kaligitaan. Ano papatunay kay sumasami malapay purihin ka malapay Panginoon. Maging ay salamat ang lugit ng madalang silita nila po sa amin mahal mga aral sa gabi ito ay nagsilbing paglakasan sa paglingkod sa iyo magbing pagkain sa aming mga kaluwa. Salamat malapay Panginoon. Kami po ito madalangin sa dalangin po ginagalang malapastor Will Israel malapay Panginoon panghawakan mo kami hanggang siya balik malapay Panginoon. Tulungan mo wala kami magaw kung wala kang malapay Panginoon. Tulungan maging walang malabagos, ibang kasi kayo pagkalog mo sa amin, paglingkod mo siya malapanginoon. Ihanda mo kami mabot sa amin na siyang malapit, pagbabalik, malapanginoon, haleluya. At sa aming tuporin, paghiwalay-hiwalay, mabawat sa akin, yung dakilang presensya, pag-ibig sumasa amin, samahan mo kami sa pag-uwi, na makarating po kami sa aming sa bawat sa tanan ng dala malamang kakaligayaan, mula po siya malapanginoon. At sa araw ng linggo, ibalik mo bawat sa amin malapanginoon, upang ikayaming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang aming samot dalangin sa matamis at makaparingan pinakamamalapang Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. Amen. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love